Ito si Dennis Trillo, hindi nakapagbigil, di ba? Mm. Pinarunggitan ang mga ganid at sukab Ay. sa government. At sinabing, o yan, sige. And we are so back at ang pag-usapan po namin ngayon ay ang power couple sa GMA 7. Sina Dennis Trillo at si Jeneline Mercado na ayaw paawat. May mga parunggit sa mga kawatan. Yan. Di ba? Ito po si Alwin Ignacio, ang diva that you love. Kasama ko ang aking kaibigang Ultra Maldita. Hi, this is Alex Brosas. At pinapanood niyo po ang The Kitty Show. Tariana Talakayan Showbiz Edition. Ito na nga. Ito si Dennis Trillo, hindi nakapagbigil, di ba? Dahil syempre, nagbayad siya ng income tax lately. At malaki-laki ang binayad niya sa income tax. Yeah. At ito na nga, pagkabayad niya ng income tax, pinarunggitan ang mga ganid at sukab sa government. At sinabing, o yan, sige, pwede na ulit nakawin ang binayad ko. At ano naman ang drama ng Jeneline Mercado, Mare? Naku, di may Halloween, di ba? May Halloween post na photos. Siyempre, pag celebrity ka, kasikat. Pabonggahan. Di ba? Parang, hindi ayaw magpatalbog. Pero siya, minado siya. Napakasimple lang ng Halloween costume na ginawa nila. Kasi sabi niya, kababayad ko lang kasi ng tax eh. Iba rin. Iba rin na makasawang Trillo. Ako, personally, natutuwa ako. Aside from Dennis Trillo at Jeneline Mercado, marami rin naman rin ang mga artista ang pumuputok at pumipiyok at pumuputak sa mga kasalbahihang ginagawa ng mga taong huwag na natin itago sa pangalan. Diba? Kilala na naman natin sila. Alam na naman natin ang mga sangay ng gobyerno kung saan malala ang korupsyon. Yeah. So, karapatan naman po ni Dennis, karapatan ni Jeneline na magkaroon ng simpleng Halloween party kasi nga kababayad lang nila ng tax. Kami nga po, di kumaring Ultra Maldita, kami po ay mga empleyado ng Daily Tribune. At talagang pong buwan-buwan, kinakaltasan rin kami ng aming buwis. Diba? So, isa rin po kami sa mga may karapatang magreklamo sa mga taong walang konsyensya na patuloy na ang ginagawa ay magnakaw ng magnakaw ng magnakaw. Sa tingin mo, Mare, itong cycle ng pagnanakaw na ito, may katapusan? Only if the magnanakaws will die. Oh. Diba? That's the end. Okay. So you mean whatever batas that we have, and even if they're like going to be makukulong, wala ring mangyayari, wala ring effect? Very minimal. Very minimal because? Pababawasan lang ng konti, pagpapahingahin, and they will they will employ another tactic to or kasi nga pwedeng isaraso matanda na papalabasin. Yeah, whatever it is. O kaya yung mga kaso biglang mawawala, biglang lalabas na hindi na sila guilty. Tsaka the kaso will will take long to prove. Oo, to have a sentence. Diba? Ako sa akin, may makakapag-bail pa ang daming mangyayari, hindi, diba? normally naman pag ang kaso mo plunder, unbailable. Ang tanong, ilan ang makakaso ng plunder? Yun nga. Diba? So, diba dati may nakasuwang 3, lahat sila malaya na. Diba? So, what's the use? Diba? Diba? Parang naglolokohan lang ata tayo o niloloko na lang tayo sa tingin mo. Diba parang tawag dito, I can't help but feel this, I don't trust the government. You don't trust the political system? Kasi, di ba yung nagnakaw nga ng yung matanda, nagnakaw ng mangga, yung matandang nag-shoplift sa kulong agad. Kulong agad. Yun more than senior age na yun super diba? Minor offense. Super minor offense that you can kumbaga pwede mong pagpasensyahan na. Pero this one, yung mga millions and billions. Yung mga pangmalakasan lang nananakaw na ilalaban sa korte. Kasi sa akin, very simple lang ako You own properties like this, massive ang mga properties, nasa
first class subdivision. May mga eroplano ka, may mga kotse ka. That is not commensurate to your to your salary. Eh, di dun pa lang, may kaso ka na. Giveaway na giveaway na. Di ba parang, what is there to investigate? Mhm. Ano ba? Nasa pangalan. Di ba yung ganun? How can you explain your wealth? Di ba parang, So mag-explain kaya yung poor senator now? Ha? Yung poor senator? That I don't know if it's oh my God. Di ba yun lang naman yun? Yes. I mean, there should be logic in the way things are being treated, especially yung mga involved lalo na sa kung sa pag-glaring naman talaga yan, kitang-kita nyo diba? naman na may, parang kasi may magic na nangyari. Oo, kasi parang you always give these people due process. Di ba parang yun na nila yun ang defense. Laging give people, Diyos ko, yung anak ng mga kung mag-flaunt na kanilang where did they get it from? Eh, wala naman silang trabaho. O kung may trabaho man sila, it does not commensurate with what they're spending. Diba? Di ba ganun na kasimple? With that kind of lavish lifestyle. Oo, di ba? Well, anyhow, ako, for Dennis, saludo ako sa pag-express mo ng opinion for Jeneline Mercado and for the rest of the artistas who are using their platforms to express themselves and let people realize na talagang meron tayong pwedeng gawin at meron tayong dapat lagi natin pinupuna ang mga taong niloloko tayo. Kasi ang tagal-tagal na lang nakaupo dyan, ang tagal-tagal na lang nagpapakasa sa kung ano-ano, pero we just keep a blind eye. But the time to realize this is not too late. It is now, and I just hope hindi lang sa social media ang laban. Alam mo, I realize there is a trending tawag dito, example of how people express their disgust sa gobyerno. Yes. Sa mga awards night. Yes. Sa mga, even in basketball, di ba? Even in yung mga simpleng mga simpleng okasyon, di ba? Tawag dito, lahat sumisigaw mga tao. Anong sinisigaw? Ikulong na yan. Ikulong na yan. Ikulong na yan. Di ba lagi yung sagot? Like si Ai. Recently, she was asked by Boy Abunda. Ano masasabi mo doon sa mga sa mga korap, sa mga nakawan sa gobyerno? So, nagiging siya. It has evolved and it has become a trending topic among activities na kahit na hindi showbiz. Sa basketball, merong nakalagay kurakot, ikulong, naka-spell out. Di ba yung ganon? Di ba hindi na lang sa mga rally nangyayari yun? Di ba? Bukas na talaga ang mata at puso ng lahat sa mga pangungurakot ng alam mo na kung sino-sino. Yeah. Di ba? Kasi may bumabagsak na mga pangalan. Lalo na sabi nga ni Alex, may due process. Di ba? So, I just really hope that now that PBBM is now in power, sir, talaga po naman gawin nyo ng paraan para itong mga ganid na ito, itong mga sukab na ito, malagay behind bars. At bibigyan talaga ng parusa na inaantay ng lahat. At kasi po nakakapagod na kami po mga simpleng tao lang kami, nagkatrabaho kami, lumalaman kami ng patas. Tapos yung mga tao sa paligid-ligid kung saan nalo ng power, sila po talaga yung sakim na sakim. Nakakasakit po ng puso. At saka ako, nyo na rin yung mga nepo Diba? Kasi, saan nagagaling yung mga pinambili ng mga niyan? Kung hindi naman sila, wala naman sila magandang trabaho. Influencers daw sila. Ha? Influencers daw sila. They paid millions, di ba? Yung mga ganon, di ba? Parang, di ba? Kailangan masabi nila kung saan nanggagaling yung yung mga luho nila, di ba? I mean, if you were not employed by a big time company, tapos you're earning only this this amount of money, how can it commensurate the
Your expenses to your ano, Mm. 'di ba, sweldo. True. So, dito po sa Trinity Show, we pray na there will be more Dennis Trillos, more General Mercado in show business na magsasalita. Yeah. Kasi po pag ang artista ang nagsasalita, mas nakikinig po ang taong bayan. Mm. At nananalig sila na totoong-totoo ang mga damdamin ng mga ito. Ito po si Alwin Ignacio, The Diva That You Love. Kasama ko ang aking kumaring Ultra Maldita. Hi, this is Alex At Brosas. inyo pong pinapanood ang Trinity Show. Tariana Talakayan Showbiz Edition.